Agree ba kayo? Ito na lang. Huwag na lang ako ang magano sa inyo, magkumbinse, ha? Dahil meron tayong naimbitang eksperto na makakasama po natin ngayong umaga. Isa po siyang urban gardener, ha? YouTuber, instructor, at certified organic gardening advocate. Walang iba kundi ang pogi-pogi si Sir Don Bustamante! Sir Don, pasok! Ayan! Welcome sa sala! Nakasimulan po ni Pepe Nabate. Kumusta ang pagtatanim? Okay po ma'am. Hindi po tayo... Tumitigil, no? Hindi po tayo tumitigil sa pag-produce ng sariling pagkain. At yung taas ng ng bahay mo, ha? Mukhang pwede ho ba kaming doon na manirahan? Ang ganda ng Anytime po, pagkagawa mo pwede po doon. kayong bumisita doon at mamitas ng mga sariwang prutas. Ayun! Ay, batiin mo muna ating mga nanonood sa Net25 at nakikinig sa Radyo Agila. Magandang araw po sa inyo lahat Yan. at muli isang karangalan ang makarating po dito sa programa at maging bahagi po. Eto na! 10 taon na pong urban gardener itong si Sir Don at ang kanyang mga pananim na gulay nasa recycled plastic containers po. Yun, nakakatulong pa rin po siya sa environment. Ano po ba talaga yung benepisyo kapag kayo po yung mismong nagtatanim ng kinakain po ninyo, Sir Don? Siyempre po ma'am, kapag tayo po ay nagtatanim ng sariling pagkain, tayo po ang nagpo-produce. Ginagawa po natin itong organiko o maka-natural. At magbibenepisyo po nito siyempre ang ating kalusugan kasi nakakasigurado po tayo ng ating mga kakainin ay free from any chemicals, pesticide, etc. Ayun, yun eh. Siguro, makakasiguro ka ba? Kumbaga, makakasiguro ka na maayos yung kinakain mo. Ito, Yes, ma'am. Ito, hindi lang po basta-basta nagtatanim si Sir Don, ha? Sinisiguro niya pong organiko po yung proseso ng kanyang pagtatanim. Siyempre, may mga benepisyo yan. Kagaya nun, yung mga wala kang chemical, no, na nakukuha yung katawan po ninyo. Ano pa po yung iba pa? Bukod doon sa alam mong walang chemical. Kapag tayo po ay nagpo-produce ng sarili nating pagkain, gaya po na sinabi natin, magbibenepisyo po dito ang ating kalusugan. Pangalawa, siyempre malaking katipiran po ito. Yun. Malaking katipiran. May mga kung halimbawa pupunta ka ng groceries o palengke, meron kang listahan. Kung nagtatanim ka sa bahay, iiksi. Oo! So, halimbawa, may tanim kang kamatis, hindi ka nabibili ng kamatis, ng kalamansi, etc. At mga iba pang gulay, lalo na yung green leafy Mga leafy greens. vegetables, no? Ang Opo. dami talaga eh. Kung mapapansin nyo po, talagang pamahal ng pamahal ang ating yun na nga. mga bilihin. Ito na nga. At para masigurong organiko ang kanyang kakainin or kanyang itinatanim, pinakamaino na paraan daw na kapag nagtatanim po ng gulay sa inyong mga bahay ay mapapatubo nyo ito ng maganda sa pamamagitan ng organic fertilizer. Opo. Na yan po ang ituturo sa atin ngayon ni Kuya Don. Eto na, ano po yung mga organic fertilizers na meron po tayo? Meron daw po dyan FFJ na tinatawag, merong Calphos, at meron ding FPJ. FPJ. Isa-isahin po natin yun, sir. Dito po meron po tayong hiwa-hiwa ng mga iba't ibang klase ng prutas. Pakita natin. Opo. Buksan natin. Ayan, buksan natin. Ito po siya. Anong mga prutas po, excuse me, ang pwede sa FFJ? Ang gagawin po natin ngayon ay gagawa po tayo ng FFJ. Ito po ay fermented fruit juice o binurong mga prutas. Okay. Ito po ay kapag prinoseso natin at naburo natin, ito po yung magiging organikong pataba natin para masigurado natin na yung mga tanim natin ay mamumunga at mamumulaklak. Yan ho ay ihahalo po ninyo sa lupa? Ganun po ba yan? Or yung Ito po ay ipinandidilig. Ayun! Ipinandidilig po ito. Pangdilig! Opo. Ayun siya, okay. Eto, gusto naming malaman, ano pong mga prutas ang pwede po doon sa inyong FFJ? Sa paggawa po ng FFJ o ng fermented fruit juice, kahit anong klase po ng prutas. Ay, wow, pwede. Halimbawa po, meron kayong mga, kasi ma'am, ang inaano talaga natin, yung mga kitchen waste. So halimbawa, meron kayong mga tirang prutas ng papaya, ng mangga, ng pipino. Ito po ay pwede natin gamitin sa paggawa ng FFJ. Ang gagawin lang po natin, ay hihiwain po natin. Dito po, meron pa ako ditong hiniwang pipino at saka papaya. Tapos, ano ho yung nakahalo rito? Puro lang po siyang prutas. Oh, wow! Hiniwa-hiwa. Siguraduhin lang po natin na yung mga prutas na gagamitin natin ay kailangan natin timbangin. Kasi kapag natimbang natin, ito po yung magiging batayan natin kung gaano karami yung gagamitin nating molasses o kaya naman ay asukal na pula. Oh, okay. So, kailangan ng molasses. Okay. Kailangan po ng molasses. Ito pong
prutas na nandito, ang ibig nyo po bang sabihin kapag tinimbang, kailangan pare-pareho yung timbang po nila pag pinaghalo-halo? Hindi po kailangan. Okay. Halimbawa, kung ano lang po yung, halimbawa, mas marami kang natirang mga papaya, Okay. pwede po yung gamitin yun. Okay. So, hindi naman po magmamatter yung dami Opo, ng bawat hindi gulay. naman po siya stricto sa Ay, sorry, ng sa bawat ratio. prutas. Opo. Okay, sige. Tapos po, halimbawa, in total, ang meron tayo ay 1 kilo. Gaano karami pong molasses ang ilalagay po natin or ihahalo? Kung gaano po karami yung nakolekta mo na prutas, ganun din po karami yung molasses or brown sugar na gagamitin mo. Halimbawa po dito, Ma'am Love, meron po tayo ditong kalahating kilo ng prutas. So hahaluan po natin siya ng kalahating kilo din ng molasses. Uy! Pero kung wala po kayong molasses kasi medyo mahirap Yun pong nga, hanapin ang itatanong molasses. ko eh. Opo, pwede po tayong gumamit ng asukal na brown. Yun! So, sa mga palengke, marami nun. Opo, Di ba, grocery, opo. meron din nun. O, sige, So ayan meron na. po tayo ditong, ulitin lang po natin, meron po tayo ditong kalahating kilo ng pinagsama-samang prutas. Hahaluan po natin ito ng kalahating kilo din ng molasses. Ayan. Kita lang natin. Ayan po. Ulitin lang po natin, Ma'am Love, kapag wala pong molasses, pwede po tayong gumamit ng asukal Yung na pang brown sugar ay kahit buo po ninyong ilalagay ay okay lang or kailangan tunawin sa tubig? Ay, kailangan po purong asukal. Wag na po Ay, natin walang tubig? Wag na po natin lalagyan ng tubig kasi kapag hinalo na po yan sa prutas, ito po ay unti-unti na rin namang matutunaw. Oo. Hahaluin lang po natin Hahaluin nyo yan. Okay. Hinalo nyo na. Alam mo kasi, sa totoo lang para sa kaalaman din ng ating mga kababayan, yung molasses meron ding medyo may pagka-pricey din ng konti. Yung ano Opo. niya, no? So, syempre, kailangan po, yung kung meron ho tayong budget na kailangang paglaruan, dun muna tayo sa brown sugar. Opo. Okay, ganun din karami, kalahating kilo rin. Kalahating kilo. Kalahating po. kilo rin. Okay. Kung gaano po, halimbawa, kasi kapag molasses, karaniwan po ml yung ginagamit natin, Oo. so 500 ml. Ayan, pwede kapag na yun. kaasukal, 500 grams. Ayun. Okay. Ang bango. Parang pwedeng salad. Opo. Okay, tapos, nahalo na natin. Ano po yung susunod na proseso Opo. dyan? Siguraduhin lang po natin na kapag hinalo natin, lahat ng parte ng prutas ay malagyan po ng molasses. Oh. Pagkatapos po niyan, para maiwasan po natin yung kontaminasyon, lilinisan po natin yung paligid, yung mga nagkalat na mga molasses. Ano pong scientific na explanation kung bakit po, ano po meron sa halaman? Kasi po kapag gumagawa po tayo ng FPJ, ang mga ginagamit po natin dito ay yung mga dahon din. At ang dahon, yun po yung pinanggagalingan ng nitrogen o nitrohina. At ang nitrohina po kapag in-apply natin sa halaman, ito po yung magpapaberde ng dahon, ito po yung magpapalaki at magpapataba. Ayun. Kaya po sa paggawa ng fermented plant juice, gumagamit po tayo ng mga dahon na kung ano-ano lang po yung mga nasa paligid kasi organiko po ito. Opo. So very specific ang ibinibigay niyang tulong Opo. ng mga dahon. Ng mga Iba rin dahon. po ang mula sa prutas. Iba rin po ba siyempre doon sa mga, halimbawa, sa mga tangkay? Iba po. Iba rin po yun. Iba rin. Opo. Sa paggawa po ng fermented plant juice, meron po talaga tayong mga nire-recommendang mga dahon. Yung pong mga matataas ang ang nitrogen. Halimbawa po Content dito niya. yung madre de cacao, Okay. yung mga Ito, ipin-ipin. ipakita po natin. Ano pong mga dahon ito? Ito po, gumamit po tayo I-demonstrate dito ng natin gumamit po tayo dito ng ito po, gumamit po tayo dito ng pinaggupit-gupit na talbos ng kangkong at Kangkong, saka ano po? talbos ng kamote. Kamote. Opo. Meron na rin mga yung tangkay, saka yung ano niya, Opo, yung mga stem niya. sinama na po natin yung tangkay. Opo. Halimbawa po dito, sir, meron po tayo ditong 500 grams ng pinagsama-samang chinap-chap na Dahon ng na dahon ng kangkong. kangkong at ng talbos ng kamote. Kamote, opo. Kamote Opo. tops. Yung kamote tops natin Opo. dyan sa mga restaurant, ang social pakinggan. Abay, talbos ng kamote lang po yan. Ano po? At Opo. marami po itong silbi. Sa mga nakikinig po sa atin sa radyo, Agila 1062, ipinapakita po natin na kasama ni Sir Don, itong mga dahon ng kangkong, ng kamote, talbos ng kamote, na maaari pong mapagkunan ng nutrient para po mapataba ang ating halaman. Tama po. Ayan po. So ito po, mga ilang gramo po ito? 500 or Ito po, or more or may less? Yes. nakolekta po tayo dito ng kalahating kilo o 500 grams Okay. ng pinagsama-samang dahon. And then? Inonote lang po natin, sir, kanina po sa paggawa ng FFJ, gumamit po tayo kung gaano po karami yung prutas natin, ganun din po karami yung molasses. 1:1 po ang ratio. Pero Opo. dito po,
kung gaano po karami yung mga materyales, yung mga dahon, kalahati lang po nun ang katumbas ng molasses na gagamitin natin. So halimbawa Okay. po, meron po tayo ditong 500 grams. 500 grams. Okay. So Ano next gagamit step? lang po tayo dito ng 250 ml ng molasses. Kalahati lang po. Kalahati nun. Okay, okay. 1:1/2. 500, Opo. tapos 250, 1:1/2. Opo, halo lang po Okay. natin, sir. Ayan, pakita po natin. Ulitin lang po natin na kung wala po tayong molasses na makuha kasi dito po sa syudad mahirap po makahanap ng molasses. Maaari Pwede na po tayong gumamit gumamit ng asukal na brown. Na brown. Ito, ayan po, sir. Okay. Hahaluin lang po ulit natin. Siguraduhin lang po natin na lahat ng parte ng dahon ay malagyan po ng molasses. Opo. At siguraduhin po natin na ang ginagamit natin mga utensil dito ay strictly para po sa purpose nito at para sa mga paghahalaman po. Ano po? Opo. Baka mamaya po itong sandok natin, ginagamit natin pang sandok sa pagluluto. Ano po? Shansi sa sinangag. Hindi po ano po? Opo. Kailangan po malinis po yung mga gagamitin natin at saka pati na rin po sa paligid. Opo. Kagaya po na sinabi natin kanina, kung tayo po ay gagawa sa bahay, mas maganda po meron po tayong mga PPEs, meron po tayong para protective maiwasan na po gear. yung... Opo. Gloves at saka Opo. meron po tayong mask. Ayan. Marami po ako yan eh. Ayan. Okay. So, iyan na po yun. And then, yan po mismo para na pong gamitin o kumbaga sa kanin, iin-inin pa ba natin yan? Opo, ito po ay kailangan dumaan sa proseso ng pagbuburo. So meron po tayo ditong naka-ready na po siya na para i-ferment natin. Tatakpan lang po natin siya. Airtight. At katulad din po sir nung kanina yung paggawa ng FFJ. Opo. Ito po ay ibuburo natin minimum Ang pag-iimbak, ilang pong Opo. araw po ba yan bago gamitin? minimum 1 week po. Halimbawa, meron na kayong paggagamitan. After 1 week, pwede nyo na po siyang gamitin. Ang gagawin lang po natin, pipigain lang po natin siya. At yung pong mapipigaan nyo, yun na po yung FPJ. Pero kung sakali naman na magre-ready ka pa lang at wala ka pa naman paggagamitan, mas maganda po palipasin na natin ng 1 month. Okay. Kasi po, mas matagal, mas potent. Mataas po ang potent niya at syempre mas malakas marami ang po potency. kayong Opo. makakatas. Opo, ayun. After 1 week or after 1 month, ito na po yung magiging finished product niya. Kasi, ang mangyayari, ano pong dapat i-expect natin kapag binuksan natin to after, say, a month, ano po ba dapat magtutubig? Medyo malabnaw na po ngayon, magtutubig po, ano po? Ito po ay magtutubig kasi po yung water na nanggagaling po sa mga dahon. halaman mismo, Ito opo. po yung magkakaroon po ng katas. Pagkatapos po, after 1 month, pwede nyo na po siyang i-harvest. Pag inamoy nyo po, talagang masarap po yung amoy, manamis-namis. Opo, sa Fermented paggamit... nga po yung amoy, ano po? Fermented At siya. kailangan natin to i-label, ha? Baka akala natin suka, Correct. kasi medyo amoy suka po, ano po? Tama so, kailangan po. i-label po yan, talaga panghalaman po. Baka yan. mapagkamalang toyo o kung ano pa man. Opo. Okay, ito po, kagaya din po Amoy ng suka FFJ. paumbong eh. Opo. 10 ml lang po nito. Sabihin na natin na isang kutsara, ihahalo lang po sa 1 litrong tubig. Pwede na po natin siyang ipandilig isang beses sa isang Spray. linggo. Pwede pong spray o pandilig. Isang beses sa isang linggo sa mga gulay o prutas na gusto nating patabain. Maging mayabong. O gusto nating maging mayabong yung mga dahon, maging green. Yung pong tipong hindi siya naninilaw. Ito na po yun. Yun. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!